The Lord be with you. And with your spirit. A gospel proclamation according to John. Glory to you, O Lord. When Judas had left them, Jesus said, "Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and God will glorify him at once. My children, I will be with you only a little while longer. I give you a new commandment. Love one another as I have loved you. So you also should love one another. This is how all will know that you are my disciples, if you have love for one another." Sisters and brothers, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po to all. Bagong mukha. Ako'y naimbita lamang. Ako'y 3 taon na dito sa Pampanga. I belong to a religious congregation. Alam nyo na ang SSP. Oo, sabi nila SSP, Society of St. Paul. I belong to that, pero hindi na daw yan. Ang SSP ay sawing-sawi sa pag-ibig. Society of St. Paul po, religious congregations. We have our novitiate house ay along Sindalan sa highway. I was assigned in Visayas and Mindanao for 21 years bilang pare. Cebu, Iloilo, Davao, ang Cagayan. My last assignment is Cagayan de Oro. Then this is my first time to be assigned here in Pampanga. 3 years, tumaba agad ako sa masasarap na pagkain. Diba, halos lahat ng mimisahan ay pinakaya nga iniiwasan ko na. Dahil ay may mga hindi maganda sa health at sobrang mga pagkain. I am Father Cesar Violenta. Ipinapakilala ko usually, Father Cesar Violente. Hindi po. Ang violent plus A is violenta. From Leyte. Ang mga apelyido na yan. I just arrived the other day from Leyte. Doon ako dahil bumoto sa eleksyon. So I am Father Cesar Violenta, SSP congregation. And I am still single until further notice. Sisters and brothers, today, 5th Sunday of Easter, 5 linggo ng pagkabuhay, Pasko ng pagkabuhay. And we have a beautiful reading today in our gospel about that love, the commandment of love. Alam nyo, yung ako'y nag-aaral ng theology, sa subject namin na moral theology, sabi ng professor namin ay final exam ng moral theology. Sabi ng professor, alam nyo, my dear brothers, sa inyong final exam, I will give you only one question. Ang dali nun. Only one question. You don't have to review. Isa lang ibibigay ko sa inyo. Pero dapat alam nyo, mayroon tayo agreement nang pagbibigay ko ng grades ay either 0 or 100. Walang iba. Pag mali ang sagot, 0. Pag tama, 100. Nakakatakot. Pero huwag kayong matakot dahil napaka-simple lang ng tanong ko sa inyong lahat. We are 23 na graduating students sa theology sa aming class. Kaklasmate ko si
Bishop Milo Vergara. Alam nyo ba'y pagpasok namin sa klase final exam, handang-handa na kami kumuha ng chalk. Chalk pang gamit noon, walang mga pintel pen. Sulat, ito ang inyong tanong. According to Jesus, what is the new commandment? Di ba ang dali? You don't have to explain. Isulat mo lang sa papel, pass. Ay, ang dali-dali. The new commandment is love one another. Di ba nakalagay dito, love one another. Love one another, pasa. Wala nga 3 minutes. Tapos ang exam, bigay sa aming professor, si Bishop Pabilio, ang aking professor that time. Abay, after 3 days, we met again. Excited doon sa result ng exam. Ito na ngayon, sabi kagad po, ako'y nalulungkot dahil sa 23 kayo, my dear brothers, siyam lang ang nakapasa. Siyam ang nakapasa. The others are 0. Alam nyo, kung tatanungin nyo ba kung nakapasa ako? Secret. Di ba? Kung nagtatanong, ito ngayon ang sinasabi niya. 9, pumasa. Tama ang kanilang sagot. Pero the others, hindi nakapasa dahil mali ang kanilang sagot. What is the new commandment according to Christ here in our gospel? Love one another. Yes, hindi nagkatapos doon. The new commandment, love one another. Ang maraming sumagot na love one another na deserve daw ng 0. 0 ang grade. Dahil pag sinabi nyo, love one another, the basis of your love is yourself. Paano ba magmahal? Ang tulad natin. Di ba? Mahal kita dahil mabait ka sa akin eh. Mahal kita dahil tinutulungan mo ako. Mahal kita dahil napaka-sexy mo at ang ganda mo. Yun naman, pag tumagal na ba, pag hindi na maganda sa iyong paningin, mayroon na hindi magandang pag-uugali, halimbawa na sa mag-asawa, ayaw ka na ba sa iyong pagmamahal? Ganon daw ang basihan ng pagmamahal, ourselves. Pagmamahal dahil may condition. Kaya mahal kita. Kaya you deserve 0. Yung siyam na naka 100 ang grades I love one another as I have loved you. Paano ba magmahal ang Diyos? Paano magmahal si Kristo na nagbigay ng commandment na ito? Pagmamahal ang conditional love. Mahal kita, maging ano pa man ang mangyari sa iyo. Maging ikaw may nagre-remarry sa kasalanan. Kahit itinakwil ka na ng sanlibutan, mahal pa rin kita. Yon ang pagmamahal ni Kristo. The new commandment is not love one another. Though mayroon mga nagsasabi, the new commandment is love another one. Kaya maraming kabit. Love one another as I have loved you. Mga kapatid, ito naman talaga ang basihan. Kahit na pag ako'y nagkakasal, inire-remind ko doon sa aking kinakasal. Yung pagmamahal sa mga kasalan, a very short response. Pag sinabi natin, yes, I do. A very short response. Pag tinatanong ka, ikaw ba'y mag-aalay ng iyong buhay at pagmamahal dito sa iyo pa yung sa babaeng yung papakasalan? Yes, I do. A very short response. Pero ang ibig sabihin nun, yes, I do love you for what you are and for what you are not. Yun ang basihan ng pagmamahal. This is the love that Jesus said in our gospel today, pagmamahal na siya ang basihan ng pagmamahal. If we speak about love, hindi po ba napakadali lang sabihin yan? Pag love, maraming pag sinasabing define love, you remember naabutan nyo ba sa 80s, 70s, yung tinatawag natin na Islam book?
Ang galing! Naabutan ng Islam book. Pareho din ako. Senior na rin ako. Islam book na kung saan write your name, your nickname, favorite actress, favorite fruit, favorite movie. At lahat yan naruroon, habis. Tapos sa bandang huli nakalagay doon, define love. Diba? Ang ganda. Pag ako'y nagbabasa ng Islam book, hinahanap ko agad ang define love. Diba? Kasi sabi, love is like a mystery that is full of, like a rosary that is full of mystery. Love is like an island surrounded by expenses. Diba? Kung ano-anong mga pumapasok sa isipan nila pag i-define love. Madaling sabihin eh. Ngayon, madali ang sabihin eh. I love you. Well, madali lang sabihin. But if you have to put it in a higher level, like sa sinabi ng Panginoon, yung taong hindi dapat mahalin, ay mamahalin mo. Napakahirap nun. Ito ngayon ang pangahawakan natin bilang mga tagasunod ni Kristo. That love, that pushed Jesus to sacrifice on the cross. There is no other reason why. It's because of His love for each and every one of us. Hindi niya tiningnan pa gaano man ka makasalanan. Even Peter denied Him so many times. Pinatawad pa rin niya dahil ganun ang Diyos magmahal. Ang Diyos ay nititingnan ng ating mga kasalanan kung hindi ang ating pagbabalik sa Kanya. Sisters and brothers, as we go in this celebration, always be reminded, don't forget, na huwag mong puputulin yung new commandment that love one another. Mayroon pa yan karugtong. Love one another as I have loved you. Tulad ng pagmamahal ni Kristo. Sana, as we go in this celebration, let us ask the Lord that grace na tayo huwag mamimili sa mga taong mamahalin. Yes, may mga taong kinaiinisan natin. Let us pray for them. Marunong tayo magpatawad. Huwag tayo magtanim ng galit sa ating mga puso. Halos wala ng pagmamahal na magkikita sa iyong puso, kundi puro galit sa kapwa. Let us learn to forgive. Alam mo, isa sa mga nakakatuwa sa aking misa, it was last Lenten season, ako'y nagbigay ng talk sa isang parokya. I've been asking them if you have experienced forgiving your enemies. About forgiveness. Abay, lahat ba kayo rito, sabi ko doon sa simbahan, naka-experience na ba na magpatawad ng inyong mga kaaway? At ano ang feeling? Lahat ba kayo? Yes, Father, halos lahat sila nakapagpatawad. Naranasan nila yung gaan daw ng pakiramdam. Mayroon isang old lady in front, nakaupo. Hindi man lang nagtaas ng kamay, nakatingin lang sa akin. So ang tingin ko sa kanya, baka bingi. Hindi niya naririnig ang mga sinasabi ko. I-wireless microphone. Pumunta ako, bumaba, pinuntahan ko, Lola, narinig niyo ba yung sinabi ko? Tinignan ako ng Lola. Yes, Father, loud and clear. Napahiya ako sa Lola. Sabi ko, Lola, ikaw ba'y hindi naka-experience magpatawad sa iyong mga kaaway? Sabi sa akin, hindi, Father. Bakit naman, Lola? Sabi niya, Father, wala akong kaaway. Ako'y nagulat. Dahil daw lahat ng kaaway ko ay patay na. Siya ay 92 years old. Naruroon. Allah, ako'y tuwang-tuwa sa kanya. Kaya binabahagi ko sa inyo, do not wait for that moment yung kaaway nyo mamatay. Baka mauna pa kayo sa kanila. Let us punuan natin ang ating mga puso, hindi galit, kundi pagpapatawad at pagmamahal sa ating kapwa. God bless you all. Please all stand. I